Sa mundo ng showbiz, sanay tayo sa mga kwento ng tagumpay, mga artistang minahal ng publiko, mga pangarap na natupad, mga bituing tila walang katapusan ang kinang. Pero may mga kwento ring biglang nagtatapos, mga buhay na naputol sa murang edad, at mga pagkamatay na nag-iwan ng mga tanong sa pamilya, kaibigan, industriya at sa publiko. Ngayong episode, balikan natin ang 10 personalidad sa Philippine showbiz na ang pagkamatay ay nagdulot ng matinding pagkabigla, kontrobersiya o mga tanong na matagal nang pinag-uusapan. Pero isang mahalagang paalala, hindi lahat ng misteryo ay nangangahulugang may krimen. Sa documentary na ito, paghihiwalayin natin ang confirmed facts, official findings at mga haka-hakang hindi napatunayan. Una, si Rico Yan. Ang huling bakasyon ng isang superstar noong March 2002. Isang balitang halos hindi makapaniwala ang buong Pilipinas. Si Rico Yan, isa sa pinakamalaking young star ng kanyang panahon, ay natagpo ang patay habang nasa bakasyon ng Palawan. 27 taong gulang lamang siya noon. Sa panahong iyon, nasa tuktok ng kanyang career si Rico. Telebisyon, pelikula, commercials at napakalaking fanbase. Kaya nang mabalitaang wala na siya, natural lamang na maraming tao ang nagtatanong, ano ang nangyari? May mga kumalat na iba't ibang bersyon at haka-haka tungkol sa kanyang pagkamatay. Ngunit mahalagang tandaan, ang mga haka-haka ay hindi kapalit ng medical at investigative findings. Ang official cause of death ay iniugnay sa acute hemorrhagic pancreatitis, isang malubhang kondisyon na maaring mangyari kahit sa taong mukhang malusog. At dito naging masakit ang kwento dahil minsan, ang isang taong nakikita nating malakas sa telebisyon ay maaring may pinagdaraanan sa katawan na hindi natin nakikita. Ang tanong, kung wala ang spotlight at cameras, gaano ba talaga natin kakilala ang isang celebrity? Pangalawa, si Pepsi Paloma. Isa sa mga pinaka-kontrobersyal na pangalan sa kasaysayan ng Philippine showbiz ay si Pepsi Paloma. Isang young actress na naging sentro ng isang kontrobersiya noong dekada 1980. Ngunit makalipas ang ilang taon, dumating ang mabigat na balita. Siya ay natagpuang patay sa kanyang tahanan noong 1985. Ang kanyang opisyal na pagkamatay ay itinuring na suicide. Pero dahil sa kontrobersyal na history na nakapaligid sa kanyang pangalan, patuloy itong naging paksa ng diskusyon at espekulasyon sa paglipas ng mga dekada. At dito, mahalagang maging maingat. Dahil ang isang kontrobersyal na nakaraan ay hindi otomatikong ebidensya ng foul play. Hanggang ngayon, nanatiling bahagi ng Philippine showbiz history ang kanyang pangalan. Isang paalala kung gaano kabigat ang maaring maging epekto ng public scrutiny sa isang batang artista. Pangatlo, Nida Blanca. Ang pagpatay sa isang showbiz icon. Noong November 7, 2001, isang nakakagulat na krimen ang yumanig sa Philippine showbiz. Ang veteran actress na si Nida Blanca ay natagpo ang patay sa loob ng kanyang sasakyan sa isang parking area sa San Juan. Hindi ito simpleng misteryo. Ito ay isang murder case. At dahil kilalang kilala sa industriya si Nida Blanca,
Mabilis itong naging isa sa mga pinag-uusapang crime stories ng panahon. May mga naging suspect, may mga investigasyon, may mga court proceedings, at habang lumilipas ang panahon, unti-unting lumitaw ang iba't ibang bahagi ng kaso. Pero ang pinakamahalagang tanong, sino ang may dahilan para gawin ito? At paano naisagawa ang isang krimen laban sa isang taong napakalaking bahagi ng Philippine entertainment history? Pang-apat, Alfie Anido, ang batang aktor na maagang nawala noong dekada 1980. Isa si Alfie Anido sa mga batang artistang mabilis na nakilala sa industriya. Gwapo, batang-bata, at may malaking potensyal. Ngunit noong 1981, biglang natapos ang kanyang buhay. Ang kanyang pagkamatay ay opisyal na iniugnay sa suicide. Ngunit tulad ng iba't ibang high-profile death, nagkaroon din ng mga tanong at espekulasyon sa publiko. At ito ang dahilan kung bakit mahalagang balikan ang ganitong mga kwento ng may pag-iingat. Dahil sa pagitan ng kung ano ang dokumentado at kung ano ang ikinuwento ng mga tao, maaaring magkaroon ng malaking pagkakaiba. Panglima, Ramjen Revilla, ang pagpatay na yumanig sa isang pamilyang sikat. Noong 2011, isa pang nakakagulat na krimen ang naging headline sa bansa. Si Ramjen Revilla, miyembro ng kilalang Revilla family, ay pinaslang sa kanilang tahanan sa Parañaque. Ang kaso ay naging mas kontrobersyal dahil sa mga alegasyon at mga taong konektado sa insidente. Dahil isa itong showbiz family ang na-involved, naging napakalaki ng public attention. Walang permanenteng nakulong para sa kanyang pagkamatay dahil ang lahat ng pangunahing akusado na naaresto ay pinawalang sala sa korte. Ang naging suspek sa kaso ay ang kapatid na si RJ Bautista na nakulong ng halos 8 taon. Noong 2019, naglabas ng desisyon ang Parañaque Regional Trial Court Branch 274 na siya ay naabsuelto at ang 5 pang mga akusado. Ayon sa korte, pinapatawad at pinalayas sila dahil sa lack of sufficient evidence o kawalan ng sapat na ebidensya upang iugnay sila sa krimen. Maging ang kanyang kapatid na si Ramona Bautista o Mara ay idinawit din bilang utak sa krimeng naganap. Gayunpaman, hindi siya nakulong dahil tumakas patungong Turkey noong 2011 bago pa man siya tuluyang maaresto. Siya ay nananatiling at large o pinaghahanap pa ng batas at may nakabinbing alias warrant of arrest laban sa kanya kung sakaling bumalik ng Pilipinas. Dahil sa mga naging desisyon ng korte noong 2019, nanatiling bukas at walang malinaw na may sala ang pagpaslang kay Ramjen hanggang sa kasalukuyan. Ngunit sa ganitong kaso, mahalagang wag gawing entertainment ang isang tunay na krimen. May totoong biktima, may totoong pamilya, at may totoong legal process. Kaya ang dapat nating pagtuunang pansin ay ang mga verified facts at court findings, hindi ang mga kwentong walang sapat na ebidensya. Pang-anim, si Miko Soto, ang batang aktor na biglang nawala. Isang pangalan na tiyak na naalala ng maraming Pinoy ay si Miko Soto, anak ng aktor na si Vic Soto at pamangkin ni Senator Tito Soto. Noong 2003, namatay si Miko sa edad na 22. Isang napakabatang buhay, isang promising career, at isang pamilya na kailangang harapin ang isang hindi inaasahang pagkawala. Ang kanyang pagkamatay ay iniulat na resulta ng isang accidental fall mula sa isang condominium building. Sa kabila ng mga tanong at emosyonal na reaksyon ng publiko, mahalagang manatili tayo sa documented findings dahil hindi lahat ng biglang pagkamatay ay nangangahulugan na may tinatagong krimen. Pang-7, Marky Cielo, ang rising star na biglang nawala. Isa sa pinakamalaking shocks
sa Philippine Entertainment noong 2008 ay ang pagkamatay ni Marky Shelo. Nakilala siya bilang isang promising young actor matapos sumikat sa reality talent search na Starstruck. Marami ang naniwalang malayo pa ang kanyang mararating. Pero sa murang edad, biglang natapos ang kanyang buhay. Ang official reports noong panahon ay nagbigay ng medical explanation sa kanyang pagkamatay. Gayunpaman, dahil bata pa siya at biglaan ang pangyayari, maraming fans ang nahirapang tanggapin ito. At gaya ng maraming ganitong kaso, lumitaw rin ang iba't ibang mga espekulasyon. Pero may isang bagay na dapat tandaan. Ang kawalan ng sagot sa isip ng publiko ay hindi nangangahulugang walang official explanation. Pangwalo, Julie Vega, ang batang superstar na maagang kinuha. Bago pa man sumikat ang maraming child stars na kilala natin ngayon, may isang batang artista na naging household name, Julie Vega. Isa siya sa pinakamalaking child stars ng kanyang panahon. Ngunit noong 1985, sa edad na 16, siya ay pumanaw matapos ang isang malubhang karamdaman. Hanggang ngayon, naalala siya ng maraming Pilipino hindi lamang dahil sa kanyang talento, kundi dahil sa napakaagang pagtatapos ng kanyang buhay. Sa kanyang kwento, makikita natin ang isang bagay na minsan ay nakakalimutan natin. Ang mga artistang minahal natin sa screen ay mga ordinaryong tao rin na may pamilya, pangarap at limitasyon ng katawan. Pero hindi lahat ng pagkawala ay dahil sa kamatayan. May mga artista ring tila biglang naglaho. Hindi dahil may nangyaring trahedya, kundi dahil pinili nilang lumayo. May mga nag-aral, may nag-focus sa pamilya, may nagpalit ng career, at may simpleng napagod sa buhay showbiz. Kaya kapag sinabi nating nasaan na sila, hindi ibig sabihin na may masamang nangyari. Minsan, pinili lamang nilang mamuhay ng malayo sa kamera. Ang tanong na walang madaling sagot, Rico Yan, Pepsi Paloma, Nida Blanca, Alfie Anido, Ramjan Revilla, Miko Soto, Marky Shelo, Julie Vega. Iba-iba ang kanilang buhay, iba-iba ang kanilang pagkamatay, at iba-iba rin ang mga tanong na iniwan nila. Pero may isang common denominator. Lahat sila ay higit pa sa mga pangalan sa headline. Sila ay mga anak, mga kaibigan, mga kapatid, mga magulang, at mga tao minsan nangarap tulad nating lahat. Sa showbiz, mabilis ang mundo. Ngayong araw, ikaw ay nasa cover. Bukas, ibang pangalan naman. Pero kapag nawala ang isang artista, minsan hindi agad nawawala ang alaala. At marahil iyon ang dahilan kung bakit patuloy nating binabalikan ang mga kwento nila. Hindi para buhayin ang chismis, hindi para gumawa ng bagong conspiracy, kundi para alalahanin ang mga taong minsang nagbigay sa atin ng saya, inspirasyon at entertainment. Dahil sa huli, ang bawat misteryo ay may hangganan. At kung may mga bagay mang hindi natin alam, mas mabuting sabihin natin hindi natin alam kaysa gumawa ng sagot na walang ebidensya. Ikaw, anong masasabi mo dito?